natin tatalakayin ngayon. Tagalog na naman mo isagod ni Bisaya. Kay amo ni i-play na mo sa Facebook. Daghang nagreklamo. Hindi daw sila kasabot ng Bisaya. So anyhow, ang tatalakayin ko ngayon ay ang subject or topic na pinamagatan ang challenge sa Quran. Challenge ni Allah sa Quran. Mga kapatid, ang Quran iba, unique kasi ibang kasulatan. Bakit? Kasi sa ibang kasulatan, being a Christian, former Christian, pag ginagalaw mo ang nasulat sa Biblia, maraming sensitibo mag-react sila. If you touch or you scrutinize passage in the Bible, most of the Christian will react negatively. Maliban lamang sa mga scholars of the Bible, they scrutinize the Bible and they found out there are alteration, manipulation, interpolation, addition, and omission in the Bible according to the Bible scholars. Pero ang Quran iba, mga kapatid. Bakit? Si Allah naghihikayat sa mga tao na tutuklasin niya, hahanapan ng mali, hahanapan ng contradiction ang Quran. Ayon sa Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 23 in English, I quote, "And if ye are in doubt as to what we had revealed from time to time to our servant Muhammad, then produce a surah like into it." Kung kayo nagdududa na ang Quran ay ito ang binigay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ito ay hindi nagmula sa Diyos, sabi ng Allah, you produce one surah. Another verse, you produce 10 surah. At that one surah or chapter in the Quran, it has only 3 verses. 3 verses in the Quran. Another Quran, chapter 10, verse 38, Surah Al-Yunus. Dagdag dito, sabi ng Allah, do not reflect that the Quran, if it were from other than Allah, they would have found many inconsistencies and contradictions. Kung ang mga tao dili nagatuo, hindi sila maniniwala na ang Quran ay mula kay Allah, then makakita sila ng mga contradictions, inconsistencies in the Quran. Sabi ng Allah, Quran chapter 11, Surah Al-Hud, verse 13 and 14, it says, or do they say he had fabricated the Quran? Say, o magsabi ka Muhammad, for those 10 fabricated surah, maggawa kayo ng 10 fabricated surah, gagawa kayo ng surah or chapter like into the Quran. Sabi ng Allah. In verse 37 and 38, do not reflect that the Quran, if it were from other than Allah, they would have found many inconsistencies. Kung ang Quran ay hindi ito nagmula kay Allah, makakita silang maraming nagka-contradictions and inconsistencies and discrepancies in the Quran. For how many years? For 114 years, 1,400 years, ang Quran revealed, walang edition, walang revision, walang contradiction, the Quran. And there are no fallacious words, there are no sex stories for adult stories in the Quran. Nothing at all. There is no sexual stories in the Quran. Mga kapatid, ang Allah had challenged sa lahat ng mga tao to produce the Quran, to find mistake. Hahanapan niyo ng contradiction, hahanapan niyo ng inconsistencies. Ang Quran, kung ito hindi nagmula sa Allah. Magtaka ka, iba ang Quran. Ang Quran has challenged everyone to find inconsistencies, find discrepancies, to find contradictions in the Quran. Allah has challenged to everyone. Pero ang Biblia, mga kapatid, dati akong Biblia, Bible reader,
Pag binabasa mo ang Biblia, hanapan mo ng contradiction ang Biblia, hanapan mo inconsistencies ang Biblia, maraming magre-react. Ibrahim, huwag ka naman gagalaw sa Biblia namin. Amin yan eh, Biblia namin yan. Huwag mo galawin yung Biblia dahil amin yan. Ibaho sa Quran. Ha? Bakit? Pag ang Biblia gagalawin mo, babasahin mo, mahahanapan mo ng contradiction, ay maraming magre-react negatively. Pero ang Quran, mga kapatid, Allah has challenged everyone to find contradictions and consistencies in the Quran, and until now, walang nakakita. Ang Quran, kung ikaw tungkol pag-asawa, sa Quran. Sa Quran, kung tungkol sa pagninegosyo, nasa Quran. Ang Quran, kung magtatanong kayo, bakit kayo nag-ayuno, nagraramadan? Sa Quran. Bakit kayo magdarasal ng 5 pieces? Sa Quran. Bakit yung mahaba ang inyong balbas? Ay sa Quran. Lahat ng itatanong mo sa Muslim, ang isasagot ay dahil sa Quran, mula sa Quran. But there is no single Christian on earth today. Tatanungin mo, bakit ka ganyan? Walang magsabi dahil sa Biblia. Ha? Bakit malita-malita yung pera mo? Colonel, General, bakit malita ang pera mo? Walang magsabi na dahil sa Quran, dahil sa Biblia. Bakit ngayon ang mga babae ay masyado ang moral ng mga babae ngayon ay mababa? Walang magsabi dahil sa Biblia. Bakit nagdinegosyo ka ngayon ganyan? Walang magsabi dahil sa Biblia. Sa Quran iba. Pag tinatanong mga Muslim, bakit hindi ka kakain ng baboy? Dahil sa Quran. Bakit kayong mga Muslim ay sa panahon ng Friday kayo nagdarasal? Dahil sa Quran. Bakit kayo 5 pieces magdarasal? Dahil sa Quran. And every question to the Muslim, dahil sa Quran. As I said, for Christian, there is no single Christian will answer dahil sa Biblia. Ang Biblia at ang Quran, ito ang pinaka-basic na aklat sa dalawang grupo, between Christian and the Muslim. At wala nang supersede kung tatanungin mo, the best of all books, according to ministers, reverend, pastors, and priests, the best book on earth. Bible is the book of all books. Ang pinaka-number 1 na aklat ay ang Biblia, mga kapatid. Kung tanungin mo ang Kristiyano, tanungin mo naman ang mga Muslim, ang number 1 na aklat ay ang Quran. Ang mga Muslim, mga kapatid, all Muslim on earth, nagsisikap na ang batayan at ang batas mula sa Quran ay gagamitin in the society. All Muslim wishing, dreaming that the law of the Quran shall be established upon the law of the land. Nga sana gawing constitution, batas sa lupa. But there is no single minister, single pastor, wishing and hoping the Bible to be the constitution of the land. Hindi ho magagamit ang Biblia bilang constitution or batas na batayan dito sa mundo. Bakit hindi magagamit ang Biblia bilang batayan na batas? Dahil ang Biblia nagtuturo, kung sasampalin ang inyong kanan, ipasampal ang inyong kaliwa. Kung kayo babatuhin ng bato, batuhin nyo ng tinapay. Papatawarin ninyo ang mga nagkakasala. Ipagdarasal ninyo ang nagkakasala. Kung ganun, mga kapatid, wala na tayong pusuhan. Kasi ang nagkakasala pala ay papatawarin natin, dapat walang pulis. Pag kasi mahuli sa pulis, papatawarin man lang. Dapat walang pulis. Ano kayang nangyayari dito sa Pilipinas kung wala yung pulis, walang mga abogado, wala tayong korte? Ano kayang mangyayari sa Pilipinas? That's why, mga kapatid, kung batayan o gagamitin natin ang Biblia bilang batayan sa batas dito sa mundo, naku, ang daming mga magnanakaw dahil papatawarin mo ang nagkakasala. In Matthew chapter 5, Jesus Christ was asked by His disciples, ilang beses pa namin papatawarin ang nagkasala sa amin?
1, 2, 3, 4. Pito. Sabi ni Kristo, you forgive yung nakasala sa iyo, papatawarin mo siya 7 times 7. Pito times 7. According sa kanila, sa mga theologian, unlimited. Ang ibig sabihin, unlimited. Unlimited forgiveness. Kung unlimited forgiveness, mga kapatid, tayo na lang. Ang mga negosyante, nagbibenta ka ng pagkain, pagkatapos umalis, hindi magbayad, anong gagawin? Kakain ng kakain, higop ng kape, anong kinakain dyan? Balot, whatsoever, pagkatapos aalis. Singilin mo, magagalit. Anong mangyayari? So mga kapatid, iba ang batas sa Islam. Magnakaw ka, due process ang isang tao magnanakaw, putulan ng kamay. Puputulan ng kamay ang isang magnanakaw sa Muslim. That's why in the Muslim country, huwag kang nag-attempt na magnakaw sa Muslim country. Alam mo mga kapatid, ang ating makakatulong lang dito sa Pilipinas, hindi mabait na presidente. Hindi mabait na mga mayor, hindi mga mabait na mga senators ang makakatulong sa Pilipinas. Ang makakatulong sa Pilipinas, dapat baguhin ang ating batas. Baguhin ang ating batas. Pag magnakaw, putulan ng kamay. Of course, with due process. Pag napapatunayan siya nagnakaw, putulan ng kamay. Palagay ko siguro, lahat ng mga House of Representatives, putol kamay. Taga-singit, baka putol lahat ng kamay nila. Or kunti lang walang putol. Sino pa kayong magnakaw? Bawat magnakaw after due process, talagang napapatunayan siya magnanakaw, puputulan siya ng kamay. Sino pang magnakaw out of 100 na magnanakaw at ang isang nito ay naputulan ng kamay, sino pang magnakaw? Rapist. Sa Islam, I'm talking about Islamic law. Rapist. Nanggagahasa. Sa Islam, pag napapatunayan ikaw, witnesses with proof and evidence na ikaw ay nang rape, walang kulong-kulong, kapatid. Diretso ikaw putulan ng liig in public.